Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Ukay-ukay shopper, nasaraduhan ng tindahan habang nasa fitting room, kinaaliwan online. Coffee shop sa Rizal, naglabas ng pahayag ukol sa bad reviews na iniwan ng isang grupo ng customer. Butas sa kalsada sa Cuba na 3 taon nang napabayaan, tinubuan ng mga puno ng saging. 66-year-old na ginang mula China, target malibot ang 100 bansa sa pamamagitan lamang ng pagbibisikleta. 11 Filipino words kabilang sa bagong salita ng Oxford Dictionary. Sa trending showbiz balita, Alden Richards, wala raw balak sumabak sa politika. At Michelle D, isinama ang inang si Melanie Marquez at pinsan na si Winwin sa Reyna music video. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kakaiba ang naging karanasan ng isang ukay-ukay shopper na ito sa Recto matapos niyang masaraduhan ng tindahan habang nasa loob ng fitting room. Wala tuloy itong ibang magawa kundi humingi ng tulong sa pagbabaka sakaling may makarinig at makapansing naiwan siya sa loob ng shop. Kung na-rescue nga ba ang naturang customer ay alamin po natin sa trending report ni Millie Borja. Aliw ang hatid ng isang netizen na ito matapos maiwan sa loob ng isang ukay-ukay store sa Isitan Recto, Maynila matapos masaraduhan habang nasa fitting room. Sa isang Facebook post, ikinwento ni Mitch Keisha Guevara ang kanyang karanasan habang namimili. Ayon sa kanya, nasa fitting room siya nang biglang namatay ang ilaw at magsara ang pinto ng tindahan. Noong una, inakala niya pa raw na nag-brown out lang. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagkatok at pagbaba ng ilang sapatos na nasa harap ng pinto upang makaagaw ng pansin. At nang sa wakas ay may makakita sa kanya na pag-alaman nilang nasa may-ari na ang susi ng tindahan. Agad na tumawag ng saklolo si Guevara sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas din siya matapos dumating ang may-ari na nasa kabilang branch lamang. Umabot na sa mahigit 77,000 reactions, 7,300 shares at 5.9 million views ang kanyang video na kuha sa loob ng ukay-ukay habang nakakulong. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, para sa mga local business, nakasalalay po sa karanasan ng mga customer ang kanilang negosyo. Mahalaga kasi ang mga rekomendasyon ng mga ito sa paglago ng business. Gayon din ay ang hindi magagandang reviews na maaari namang magpabagsak o maging dahilan ng pagkalugi nito. Kaya naman, hindi pinalampas ng isang coffee shop sa Taytay, Rizal na tumugon sa sunod-sunod na bad review na natanggap nito mula sa isang grupo ng customer. Ang pahayag ng naturang cafe, ibabalita ni Rose Baviera. Agad na naglabas ng pahayag ang isang coffee shop sa Taytay, Rizal para linawin ang mga pangyayari at dumepensa sa mga akusasyon ng isang grupo ng customer na hindi raw maganda, mabagal at kulang-kulang ang serbisyo sa kanilang cafe. At ang mga staff, tinawag at binansagan din umanong may attitude. Ito lang naman ang laman ng sunod-sunod na bad reviews na natanggap ng cafe mula sa iba't ibang tao galing sa iisang grupo na bumisita sa The Fifth. Ayon sa mga bad review, halos 4,000 ang nabili at nagastos ng grupo sa coffee shop. Kaya gayon na lang ang pagkadismaya ng mga ito sa hindi umano kumpletong order na kanilang natanggap. Dagdag pa nito, pinapaalis na raw sila kaagad ng mga staff matapos ang 2 oras pa lamang na pamamalagi rito. Bukod dito, galit pa raw kung mag-serve ang mga staff sa mga naturang customer.
Hindi naman ito pinalampas ng cafe at sa isang post, naglabas ng pahayag ang The Fifth na may caption na "It cost nothing to be kind" kasama ang mga screenshot ng mga nabanggit na review. Ayon sa official statement, ito raw ang unang pagkakataon na nakatanggap ang cafe ng mga ganitong uri ng komento. Paliwanag ng cafe, 18 katao lang ang kayang i-accommodate ng kanilang pasilidad. Mas mapapabutian nila ang kanilang serbisyo kung mayroong reservation o abiso man lang ang grupo na sila ay halos 20 katao. Ito raw kasi ay normal procedure para matansya ng management ang mga kakailanganin ayon sa bilang ng tao o customer na aasikasuhin. Gayunpaman, tinanggap pa rin daw ng cafe ang mga nasabing customer kahit pa kinailangan itong tanggihan ng ibang mga customer sa kasagsagan ng peak hours ng cafe. Hinayaan daw nito na mag-meeting ang grupo sa coffee shop na dapat ay kinakainan. Depensa pa nito, makikita sa CCTV footage ng cafe na lahat ng in-order ay na-serve sa grupo. Hindi rin daw nila pinaalis ang mga customer, bagkus nanindigan na nararapat lamang na tanungin ang malaking grupo kung ilang oras pa nito planong manatili sa cafe. Matapos ang 4 na oras, gayong marami na ring customer ang kanilang tinanggihan dahil wala ng espasyo dito. Ayon sa cafe, nakakalungkot na ang mga maliliit na negosyo ang nagdurusa sa tinatawag na mga one-sided reviews at humaharap sa banta ng pagkalugi. Sa huli, sinabi naman ito na bukas ang coffee shop sa mga constructive criticism upang mapabuti ang kanilang serbisyo at produkto at siniguro na matututo sila sa naturang insidente. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, likas sa ating mga Pilipino ang makalikha ng iba't ibang mga salita o hindi naman kaya ay makabuo ng panibagong kahulugan ng isang salita na nakaayon sa ating kultura. Patunay dito ang 10 salitang Pinoy na kasama sa bagong salita ng Oxford Dictionary. Kung ano-ano ang mga yan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Mula sa mga salitang bayanihan, kikay, kilig, halo-halo at iba pang salita na napabilang sa Oxford English Dictionary ay nadagdagan pa ang listahan ng Filipino words na napabilang sa tala ng OED. Sa 2025 update ng Oxford, 11 Filipino words ang bagong dagdag sa kanilang diksyonaryo. Nangunguna na rito ang salitang gigil na dinescribe ng Oxford bilang isang untranslatable word. Binigyang kahulugan nito bilang isang feeling na karaniwang positibo na nararamdaman sa isang bagay na para sa gagamit ay isang cute o adorable. Kabilang din sa nadagdagang salitang salakot na isang uri ng sombrero na karaniwang sinusuot ng mga magsasaka. Kaugnay nito ang Filipino bred na kababayan na kahugis naman ng sombrero na salakot. Pasok din sa listahan ang famous dish tuwing handaan ng mga Pinoy, ang lumpia. At sa tuwing handaan din ay hindi rin mawawala ang kantahan ng mga Pinoy. Kaya naman hindi rin nakapagtataka ng papabilang din sa listahan ang videoke. Ilan pa sa Philippine English words na kasama ay ang CR o ang short term for comfort room, load, Pinoy at sando. Ang huling dalawang salita ay ang terror na tumutukoy daw sa mga guro na strikto, harsh at demanding. Habang ang Thomasites naman ay ang mga Amerikanong guro sa Pilipinas noong sinakop nito ang bansa noong 1899 hanggang 1946. Ang Oxford English Dictionary ay kilalang source ng mga English languages kung saan nagtatala ito ng mga kasaysayan, kahulugan at ebolusyon ng mga salita na ginagamit sa mundo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa sunod nating istorya, madalas reklamo sa Pilipinas ang pagbubungkal ng kalsada kahit wala naman daw itong problema. Pero ibahin niyo ang kaling ito sa Havana, Cuba, na ang butas sa kalsada inaabot na ng 3 taon pero hindi pa rin daw po natatapalan. Kaya laking gulat na lang ng mga residente nang bigla itong tubuan ng puno ng saging. Kung paano ito nangyari, alamin sa report ni Arnold Herrera. Isang banana garden sa gitna ng kalsada. Ito ang kakaibang eksenang gumulat at ipinagtataka ng sinumang mapapadaan sa kalsadang ito sa El Cerro, Havana, Cuba. Pero paano nga ba ito nangyari? 3 taon nang nakalipas ng bungkalin ng mga otoridad ang bahagi ng kalyeng ito dahil sa tagas ng tubig.
Batay sa local reports, hindi na tinapos ng gobyerno ang pagkukumpuni rito, kaya tinabunan na lamang ito ng lupa. Isang mga sira-sirang kalye sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng Cuba. Sa Facebook post ng isang residente, makikita ang naturang lupa na tinubuan na ng mga puno ng saging at sa katagalan ay lumago pa ito lalo at nagmistulang garden. Sinisigurado rin nila na regular itong nadidiligan. Hindi alam ng mga residente kung sinong nagtanim ng saging, pero malaki nila ang kanilang pasasalamat sa mistulang biyaya na ito. Sa kabila nito, umaasa pa rin silang maisasaayos ng pamahalaan ng kanilang kalsada. At habang hindi pa ito natutupad, ay pakikinabangan daw muna nila ang libreng saging na kanilang napipitas. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Bike to 100 countries. Yan ang target ng 66 na taong gulang na ginang mula China na sa kabila ng kanyang katandaan ay pangarap na malibot ang buong mundo sa pamamagitan lamang ng pagbibisikleta. Bukod kasi sa nakahiligan ay naging pamamaraan niya rin ito para labanan ang kanyang depresyon matapos silang maghiwalay ng kanyang asawa. Ang naging biyahe ni Lee, tutukan sa trending report ni James Galange. Target na 66-year-old na ginang mula China na si Li Dongzhou ang makalibot sa 100 bansa sa pamamagitan lamang ng pagbibisikleta, kung saan nagawa na nga ito makapunta sa 12 bansa na mag-isa lamang na ang ilan ay sa parte ng Southeast Asia, Europe at maging sa Oceania. Ito'y nakahiligan lamang ni Lee mula nang may dumaang mga nagbibisikleta sa harap ng kanilang bahay at upang makahanap na rin ng bagong pagkakaabalahan. Ayon kay Lee, naging coping mechanism niya ang pagbibisikleta upang malampasan ang depresyong dinanas niya matapos ang hiwalayan nila ng kanyang asawa. Aniya, mahirap nang huminto gayong na-enjoy niya na rin ang pagbibisikleta at ang karanasang makapunta sa iba't ibang lugar. Ngunit ayon kay Lee, hindi rin naging madali para sa kanya ang kanyang mga karanasan sa daan. Aminado siyang nahirapan pagdating sa paghahanap ng matutuluyan sa tuwing dumarating siya sa ibang lugar, lalo na't kapos din siya sa pera. Habang naging problema rin ito ang language barrier dahil Mandarin lamang ang kanyang alam na lingwahe. May mga pagkakataon naman daw na pinapatuloy siya ng mga residente sa kanilang tahanan at buong puso siyang tinatanggap. Nagsimula si Lee na magbisikleta noong 2013 at sa kabila ng kanyang edad, buong puso at dedikasyon niya pa rin tutuparin ang kanyang pangarap na makalibot sa 100 bansa. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, pambansang Bay Alden Richards, may balak nga bang pasukin ang politika? At music video ng debut single ni Michelle D, inilabas na. Dito, full force sila ng kanyang mommy na si Melanie at pinsan na si Winwin. Mga detalye tutukan sa showbiz report na ito. Bukod sa pagiging matagumpay na aktor at negosyante, may balak nga bang sumabak sa politika si Alden Richards. Ang binansagang pambansang Bay, inaming may mga nag-alok sa kanyang pasukin ang mundo ng politika. Pero si Alden, wala niyang balak tumakbo. Paliwanag ng Hello Love Against Star, maaari naman kasi siyang tumulong sa kapwa kahit hindi maging opisyal ng gobyerno. For now, kontento na raw ang aktor sa kanyang sariling platform at masaya na ito sa nagagawang pagtulong sa iba. Bukod nga rito, kabilang din sa naikwento ni Alden sa nagdaang contract signing sa pagitan ng Viva Group of Companies at kanyang kumpanyang Myriad Entertainment ay ang natanggap na scholarship mula sa isang aviation school sa Clark. Bagay na masaya si Alden upang matupad ang kanyang dream na maging piloto. Samantala sa iba pang balita, talagang puro reyna ang bida sa music video ng debut single ni Michelle D. Dito kasi isinama ni MMD ang kanyang mommy na si Miss International 1979 Melanie Marquez at pinsa na si Reyna Hispano-Americana 2017 Winwin Marquez na ngayon pambato naman ang Muntinlupa sa Miss Universe Philippines. Ang dance pop track na Reyna ni Michelle D tungkol niya sa pagkakaroon ng confidence, self-love, and owning your crown. Suggest naman ng ilang netizens, mukhang babagay itong song sa nalalapit na coronation night ng Miss Universe Philippines.
Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag ba'y nag-trending, aalamin, bubuuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.